Wala. Walang isa. Hello, hello. Yan, aga ni ni sir. Anong problem yan, sir? Scientific notation po. May nag-request kasi kahapon eh. Good evening, sir, Kuya Ron. Ayan. Antay lang tayo kasama, guys. Kaka-start lang. Good evening po, Ayubi. Good evening po, Avatar. Ayan. Antay lang tayo kasama, guys. Kaka-start lang natin. Good evening po na kay math teacher ako. Kay ano ba? Kay teacher Gon ba? Sabi niya nga magla-live siya kanina eh. Ayan. So part ako guys ng team ni Teacher Gon. So nagpapa free live lecture din si Teacher Gon, no? Yan, sasabayan na lang natin siya. Opo, hirap, pinakakayak po matpemdas ganun na baliktad. Ayan. Medyo dumadami kasi yung sabay-sabay na nagla-live talaga ngayon. Yan. So hindi lang kasi tayo busy ngayon, pero baka pag malapit na yung exam, baka mabusy na. Bihira na lang tayo maka-live. Okay, so hello sa 114 na viewers natin. So first question kaagad, no? Express 0.000008 as scientific notation. So alam nyo ba guys kung paano mag-solve or paano gumawa ng scientific notation ng isang number? So basic lang naman to actually. So may nag-request lang nung kahapon. Kaya pagbibigyan natin. Ayan, so same people yung mga nakikita ko dito sa comment, no? Ito talaga yung mga suki sa live natin. May coverage po ba yung CSE this August? Hindi naman po nagbabago ng coverage yun. So pwede mo pong i-check sa internet. Search mo po yung coverage. So simulan na natin to guys kasi medyo madami ata tayong na-prepare ngayon. Halos karamihan is mathematics, no? So 0.00008 gagawin natin siyang scientific notation. So kaya scientific notation, ito yung way niya para ma-express nyo yung isang number into mas madaling basahin. Ganon. So since maraming zero, ang gagawin natin dyan is i-move natin yung decimal point natin para maging whole number siya. Okay? Ayan. So na kay Teacher Gon daw siya kanina. So okay lang yan guys. So support nyo kami pareho. So same team naman kami. Nasa isang review center. Okay, so andito yung decimal point, 'di ba? So kailangan nating i-move ito para maging whole number yung number. Okay?
So, bilangin lang natin guys, no? Ayan, from the decimal point, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 step guys yung kinailangan para maging whole number siya. So, 8 na lang siya. Whole number na. Okay? And 6 steps, it means papuntang right, that is, yan, 6 or negative 6. So, ganun lang naman guys, bilangin mo lang naman. So, letter B yung sagot natin. Basic question lang ito. Opo, letter B po. Okay, next question tayo. Ayan, so siningit ko rin ito guys, factorial. Paano naging 10? Kapag scientific notation po, ano po yan? Lagi pong may 10 yan. So, parang ano to, nire-represent nyo yung mga zeros. So, 10 raised to negative 6, ibig sabihin, 10 na, or 6 steps na papunta sa left side. So, babalik, kung ito i-convert mo papuntang decimal, ganito yung kakalabasan niya. Negative 6 or 6 na beses na move papuntang left. So, always pong naka-multiply yan sa 10. Scientific notation kasi. So, factorial naman tayo guys. 8 factorial over 6 factorial. Hindi po yung 0 yung bibilangin. Mas maganda po yung decimal point talaga mag-base. Kasi halimbawa, 10 raised to 3. Actually, pwede rin naman. Yung 10 raised to 3 kasi, ano yun? Ibig sabihin tatlong 0. Or 10 times 10 times 10, tatlong 0. So, pareho lang. Pero, kung nagko-convert ka papuntang scientific notation, mas maganda yung decimal yung reference mo. Okay, so letter C daw, 56. So, alam nyo ba guys yung idea ng factorial? So, pag sinabing factorial guys, ayan. So, kung meron tayo ditong 8 factorial, so, pababa lang naman to guys, i-multiply nyo lahat. So, that is 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 hanggang times 1. Ayan o. Pero pag times 1 na kasi, ano lang din. Yung sariling number na lang. Over 6 factorial. So, may makakancel kasi dito guys kasi kung mapapansin nyo, yung 6 factorial kasi natin, parang andito lang siya. Parang ito na yun eh. 6 papuntang 1. So, 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, makakancel to. Ang may iwan na lang is 8 times 7. So, that is 8 times 7 or 56. So, letter C tayo. Ganun lang kadali. Ayan. So, tama naman lahat guys ng mga dumaan na comment sa atin. Sana na-gets yun, no? Hello sir, pwede po ba mag-replay ulit yung live nyo dito sa TikTok? Yes po, nasa red up po natin lahat ng mga replay ng live natin. May factorial sa CSC, pwede pong lumabas ito. Kasi basic math pa rin ito guys. Okay, madali lang daw. Okay, so next guys, what is the sum of the digits of 8,472? Hindi po Reddit. Hindi po Reddit ang red up. Ito po, red up natin. Ayan o, kulay red. Ayan, blue up rin natin yan guys. Isasend natin dyan yung file natin. So may GC tayo dyan sa blue up natin. So check nyo na lang. Para maka-join kayo. So doon ko isasend itong file natin. And sa red up naman guys, doon ko isasend itong replay ng live natin. Yan. Okay? Hi engineer, bumalik ka na. Saan po ako babalik? Yan, 21 daw. So basic lang naman to guys. So yung ibig sabihin kasi ng digits guys, itong mga numbers niya. Ayan. So may mga pangalan yan actually. So ayan guys, so just simply add all the digits, no? So 8 plus 4 plus 7 plus 2. Ayan. 21. Ayan. Digits problem po.
Basic lang to guys. Madali lang talaga yung mga ano ngayon, problem natin. Chill lang tayo. Chill sagutan lang. Okay, next tayo. Yan. So, radical expressions naman guys. So, pag sinabing radical, it means yung may mga square root. So, anong square root ng 225? Ayan. So, i-rewrite nga lang natin para mas makita nyo. Square root of 225. So, basic ulit, no? So, kahit tignan mo lang kasi yung last digit ng number, makita mo na kagad yung sagot. Yan, no guys. 5 yung last digit niya. So, ano yung number na kapag minultiply mo is 5 din yung last digit niya. So, obvious naman kasi guys na that is 15, di ba? Kasi yung dulong number, 5 times 5, 25. So, makuha mo na kagad dito. So, kahit hindi mo na isolve ng mano-mano, by simply looking at the choices, masosolve mo talaga kagad. Diba? Pero isulat pa rin natin yung solution. 5 times 15 is equal to 225. Okay? Okay, next na tayo guys. Ayan. So, figure series guys. So, marami ako nito sa ating Blue Up. Check nyo doon yung mga uploads natin. Ang dadali ng mga tanungan natin ngayon, no? Walang kahirap-hirap. Ayan. So, obvious pala itong mga ano guys. Nahugot kong mga question natin. So, anong pattern nyo guys? Parang mukhang pare-pareho naman kayo na letter A eh. So, anong pattern natin? Circle pareho. Parang kagabi po ulit sir. May lumabas bang ganito kagabi? Hindi ko napansin ah. Ayan, so sequence daw. So, sequence, diamond, square, circle. So, bumalik lang pala, no? Oo nga, parang may naalala kong ganito kagabi. So, umuulit lang. Ayan. So, ito, and then square, and then bilog, then diamond shape, square, and then bilog ulit, syempre. Diba? Na-memorize na namin yung tips. Diba? So, hello sa ating 497 na viewers. So, kumusta kayo guys? Okay bang pagre-review natin? Anong tawag sa test na yan? Abstract reasoning po. Yes po, possible pong lumabas sa ano to, sa CSE. Kasi under siya ng analytical ability. Okay? So, basic question guys. So, next na tayo. Ayan. So, verbal muna tayo guys. Chillax lang muna. Masyado na tayong nagmamat masyado. So, which sentence is correct? So, ano yung correct dito guys na sentence? Anong app po siya? Anong app po itong ginagamit kong pinagsusulatan ko? Notewise po ito. Ayan, so letter B. So subject-verb agreement lang naman ito, no? So kapag nakakita kayo guys ng mahabang sentence or hindi sentence or itong mahabang part na okay, ayan, no? Yan kasi guys yung subject natin. And then kapag nakita kayo ng off, ibig sabihin ito yung dinedescribe ng bouquet, okay? The bouquet of roses, ibig sabihin guys, ang basis nyo pa rin dito is yung the bouquet. Huwag kayong magbe-base dito sa kasunod ng off. So kahit anong kasunod pa niyan, still magbe-base pa rin kayo as subject nyo is dito sa the bouquet or yung may the. So singular dapat yan, okay? So dapat guys, nag-a-agree siya. So subject-verb agreement ata to. Subject-verb agreement. So dapat kung singular to, yung verb mo is may S, okay? Or plus S since singular. So, dapat guys, smells. Ito yung tama guys. Letter B ang sagot natin. The bouquet of roses smells lovely. Kasi singular. Ayan. So, kapag nakita kayo guys, next time, may makita kayong sentence na may nag-i-start sa the or merong off.
alam nyo na kagad na yung yung subject natin. Okay, hello sa 685 na viewers natin. Ayan. So, next problem tayo guys. Find the next term of the series 6, 11, 16, 21, and then blank. Ayan. So, anong sagot natin dito? Ayan. So, letter C daw. Ang bibilis magsagot ng mga ng mga viewers natin. Talagang active sila. Ayan. So, letter C daw. Okay. So, plus 5 yung pattern natin. Plus 5 lahat. So, arithmetic naman siya. So, pag sinabing arithmetic, lahat yan is plus 5. Okay. So, ibig sabihin guys, itong 21 mag plus 5 lang tayo. So, 21 plus 5, that is 26. Or letter C. Yan, tama. Plus 5 lang yan. Basic lang yung mga tanungan natin ngayon guys, no? So, hello sa mga 706 na viewers natin. Sa mga hindi pa naka-follow and naka-subscribe. So, follow nyo ko guys sa mga channel natin kasi doon ko isi-send yung mga files natin. And pati yung replay guys sa RedUp ko isi-send. Re-upload. Okay? Yan. Salamat sa mga nagpa-follow. Ayan. So, next tayo guys. So, balik ulit tayo sa mathematics. Under numerical ability, the sum of 3 consecutive integers is 72. What is the largest integer? So, may shortcut dito guys, di ba? Alam nyo ba yung shortcut dito? So, isulat na natin kaagad, no? Ayan. So, anong sagot natin, guys? Ang bibilis talaga ng mga viewers natin ngayon, ah. So, letter B daw. Okay, so sagutan na natin guys. Gamitan natin ng shortcut. So, 3 consecutive numbers. Sinabi bang wala namang sinabing sum or even, di ba? So, okay lang to. So, since 3 consecutive numbers, ibig sabihin sunod-sunod na number, di ba? Yun yung definition ng consecutive. So, ang total daw or yung total sum is 72. So, ang gagawin natin yung 72, i-divide lang natin ng kung ilan yung number. So, for this question, 3 consecutive integers. Ibig sabihin, tatlong number yon. So, kapag dinivide natin ng 3, itong 72, that is 2. 2 times 3 is 6. 7 minus 6 is 1. Bring down 2. 12 divided by 3 is 4. So, 24, pero yung makukuha nating sagot dyan, always yan nasa gitna. Gets, guys? Always yan nasa gitna. Ngayon, ang hinahanap kasi is yung largest. E di tuloy-tuloy lang natin. Fill in the blank lang. Since 24 to and consecutive naman yung sinabi sa tanong, ano ba yung kasunod ni 24? Diba that is 25? And before 24, that is 23. So ito guys, yung tatlong consecutive number natin. 23, 24, and 25. So pwede nyong i-check to guys, no? Pwede nyong i-check yan. 23 plus 24 plus 25, pag dinouble check natin yan, that is 72, yung sum niya. So, it means tama to. So, ang hinahanap natin is what is the largest. So, mag-ingat kayo dito guys, no? So, kapag sinabing largest kasi, ito siya, 25. So, marami ako nakita kaninang nagsagot ng 24. So, letter C. Ayan. Ayan, ngayon ko lang nalaman. So, maraming ganitong tanong, guys. May mga shortcuts tayo dyan. Meron din yung iba, ginagamitan ng 3, even consecutive. Meron din yung consecutive odd numbers, ganyan. So, depende talaga sa statement. Napadaan lang, napaaral pa. Ayan, so, review well po, sir, no? Ayan. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, sa mga channel natin na nakafollow, so, i-upload ko itong file natin, no? After the live, i-upload ko itong file natin sa ating Blue App, sa GC natin. So, join kayo sa GC natin, guys. Free lang naman doon.
Sa Blue App yon, andoon po yung link natin sa Blue App. And sa Red App naman guys, doon ko i-upload itong replay natin. Okay? Ayan, so okay na, no? Ayan. Sir, ba't di makapasok sa GC nyo? So sa mga hindi po makapasok, try nyo na lang po akong i-message para replyan ko na lang kayo mamaya after live. I-send ko na lang sa inyo yung yung link natin. Nag-start po ako ng 9. Ayan. So hello po sa 1.3k na viewers natin. Ayan. So hello. So next na tayo guys, no? Ayan. So balik ulit tayo guys sa verbal ability. So para naman, hindi naman tayo tuloy-tuloy sa mathematics. Para chill-chill lang. Yan. Pasok kayo guys sa GC natin. Nasa Blue App ko, nasa pinned post ko yung link ng GC natin. Okay? Kung hindi kayo makapasok doon, message nyo lang ako sa Blue App. Ayan. So choose the word closest meaning to novice. Ayan. Daming tamang sagot, no? Ayan. So baguhan po, no? Baguhan. Or beginner. Ayan. Newbie. Yun yung pinaka niya. Definition niya. Alam niyo naman na siguro yung newbie. Bago. Ayan. Alam ng mga naglalaro ng mobile games yan, sabi po. Free lang po yung mga reviewers natin. Nasa GC po. Pati po itong natin, free lang. Nag-caption na ako ng entrance fee na piso. Ayan, balik tayo guys sa sa basic algebra. Ayan, find the value of x on the given equation for x minus 7 is equal to 29. Basic question lang talaga tayo guys ngayon, no? Yan, sa mga gustong mag-join guys, follow nyo ako sa Blue App natin. Andun yung link naka-pin, no? Kaya upload ko mamaya guys itong replay natin, no? Aba, bibilis rin nila, no? Ano name nyo sa Blue App? Sige, pakita muna natin guys, no? Baka maraming hindi nakakaalam. Ayan. Kung hindi nyo ma-open guys, message nyo na lang ako sa Blue App para ma-replyan ko kayo mamaya after live. Yan, follow nyo ako dyan guys. Subscribe ko sa Red App para mapanood nyo yung replay natin. Okay? Free lang po lahat yan. So, solve na po natin, no? Until what time ka po? Kaka-start ko pa lang po. Baka abutin tayo ngayon ng 10:30 kasi medyo puro mathematics. Pero nasa slide 10 na pala tayo. Slide 10 na po. Hanggang 30. Okay, so i-rewrite lang natin guys, no? Madali lang naman to. Basic algebra lang. Ayan. So, kung nahihirapan kayo sa algebra guys, I suggest na balikan yung mga basics natin. Kahit yung sa may operation of integers lang. More math po. Ayan. So, paldo ka dito, Lods, kasi 40 talaga natin yung mathematics. 100% yung rating natin dyan. Okay, so lahat ng may variable x, may iwan sa left side. Lahat ng walang variable, may iwan sa right side. So, may naligaw dito na may walang variable, no? Si negative 7. Ilipat natin siya dito sa right side. Okay? Kapares niya si 29 kasi wala rin siyang variable. So, pag tinranspose natin, yung negative magiging positive, yung positive magiging negative. Since negative siya, magiging positive siya kapag nilipat na. Okay? So, 29 magiging plus 7 na siya. Okay, so simplify natin. 4x is equal to 29 plus 7, that is 36. And then divide natin to both side ng 4 para makancel si 4x na lang yung matitira. So, x is equal to 36 divided by 4, that is 9. Basic question, letter C. Madali lang, di ba? Ayan, so yay, tama daw. Madaming tama. Maraming tama, no? Ganyan ba lagi nalabas sa exam po? Yes po, yung iba medyo mahirap lang, yung iba medyo tricky lang, pero still kapag nag-solve kayo ng algebra, mostly ganito lang din yung kalalabasan. Kahit yung mga worded problems guys na sobrang hahaba ng statement, ganito lang rin yun kapag kinonvert nyo into equation. Okay, next po.
Ayan, so balik muna tayo sa verbal guys. Which sentence contains an error? Ayan. Wala bang data interpretation? I think wala po eh. Parang nakalimutan kong maglagay. Pero yung mga past live natin, free live lecture natin, may mga data interpretation tayo doon. Age problem, weakness mo ang age problem, pumunta ka sa Red App ko. May series ako doon ng age problem. Yan, from basic to difficult yun. So matututo ka ng basic na solution and kapag tumatagal, kapag medyo sanay ka na, punta ka sa difficult problem, may mga shortcut techniques rin tayo doon. Ayan, so cut daw. So, everyone is expected to participate. So, mukhang tama naman siya. Each of the candidates has submitted. So, has, each, tama naman siya. Neither of the girls have arrived. Ayun lang, aray mo. Ayan. So, kapag nakakita kayo ng neither guys na walang kapartner na nor, di ba always yan magka-partner, neither nor, di ba? Solo siya ngayon. Since solo siya, wala siyang kapartner, it means singular siya. Wala yung nor niya eh. So, dapat guys, ang gagamitin natin dito is has, hindi have. Diba? So, letter C yung may error. So, ang sagot natin dyan is letter C. Ayan. So, next na tayo guys. Pang ano lang to. Patalastas lang itong mga verbal natin. Alam ko marami sa inyo yung gusto talaga yung mathematics. Ayan. Sabi nga ni Sir more math, sabi niya. So, a product worth 1,500 is discounted by 20%. What is the sale price? Ayan. So, napakaraming pwedeng solution neto. Sobrang daming pwedeng solution. Bahala na kayong mamili doon. Ayan. So, letter. Ay, hindi po ipin ito. Gagamitin mo lang yung ipin, ma'am, kapag simple interest yung hinahanap. Pero dito, discount lang. Basic discount question. Ayan. So, yung 1.5 daw na original item mo is discounted ng 20%. So, ilan na lang yung babayaran mo. Okay? So, napakaraming solution dito, no? So, hindi ko naman siya kayang isa-isain lahat. Okay. So, unahin na natin, guys, yung very familiar sa inyo. Hindi ko alam kung sino nagpauso dito. Yung chop-chop method na sinasabi. Pero hindi ako mahilig sa chop-chop method. May sarili akong method. Pero, turo ko pa rin para at least may pagpilian kayo kung hindi nyo memorize yung kabila. So, 1.5 guys yung original na price. And kapag chinap-chop natin yan, 10%, 10%. Or pwede rin namang 20% guys kasi di-divide mo lang rin naman ng 5, di ba? Ayan. So, 10% guys ng 1,500 is 150. And 150, same sila. So, kapag pinag-add mo, 300. So, 1.5 minus 300, yan na yung discounted price mo. So, 1.2. Ayan. Okay? So, another solution guys. Sige, isa-isayin natin yung mga solution pero alam na natin na ang sagot is 1,200. So, another solution guys, discounted ng 20% yung item mo. Ibig sabihin, ilan na lang yung babayaran mo? 80% na lang, di ba? 100%, discounted ka ng 20%, 80% na lang yung babayaran mo. So, pwedeng technique dito guys, i-multiply mo itong 8 dito sa 15. Ayan. Kapag nagmo-multiply kayo guys ng mga madadaming zeros, ang gagawin nyo, yung mga non-zero lang yung i-multiply nyo. Okay na yon, di ba? Tulad dito, 15 times 8. 120. Tingin ka sa choices. Saan ba yung may 120 dyan? Si letter B lang naman, di ba? So, dayain mo na lang. Lagyan mo na lang ng isang zero. So, 1,200. Ayan. So, napakaraming pwedeng solution. Ito guys, 20%. Alam nyo ba ang 20% of any number? I-divide nyo lang yung number ng 5. Ayan. So, another technique rin yan. Hindi po pwede ang magdala ng calculator sa CSE. Ayan. Paano po mag-join sa GC? Hindi po gumagana sa akin yung link. Ayan, kung hindi po nagana yung link ng GC natin sa Blue App, so message nyo na lang ako sa Blue App ko.
Replyan ko na lang kayo mamaya. Hello sa 1.4K na viewers natin. So, medyo madaming tao dito ngayon, no? Ayan. So, Gen Info naman tayo, guys. Medyo nagpapalitan kasi yung mathematics tsaka verbal. Okay? Yan. Sa mga nag-message, guys, replyan ko kayo mamaya. Doon ko pala isi-send, guys, itong itong file natin sa Blue App natin. May GC tayo doon, no? Sa lahat ng gustong sumali sa GC, punta lang kayo sa Blue App, tignan nyo yung nakapin na post. Kung hindi kayo makapasok, message nyo na lang ako sa Blue App ko. And sa Red App naman, guys, doon ko i-upload itong replay natin. So gabi-gabi yan, no? Lagi yan. Marami na akong live lectures, guys, and na-upload naman doon sa Red App natin. Ayan, tingin daw page. Ito po. Yan. Solid yan, guys. Marami kayong technique na matututunan dyan. Mga shortcuts. Ayan. Mga strategies. Tandaan nyo, guys, 100% rating ng numerical ability itong nagtuturo sa inyo. Kaya solid talaga yung foundation natin. Okay, so sagot natin dito, guys, is letter D, June 12, 1898. So, kakatapos lang, guys, ng Independence Day. So, dapat hindi na kayo mamali dyan. Nag-start po ako ng 9 PM. Ayan. So, medyo nakarami na kasi tayo. Medyo mabilis tayo ngayon. So, pang 13 na slide na po ito. Ayan. Ayan. So, next na tayo, guys. Balik tayo sa basic. Ayan. So, a bus travels 240 kilometers in 4 hours. What is its speed? So, basic question, guys. Napakaraming solution. Pwede kayong mag-triangle method. Ano pa ba pwedeng solution dito? So, pwede rin kayong gumamit ng formula, guys. Yun naman talaga. Gamitan mo ng formula. Speed is equal to distance over time. Pwede mong laruin yan kung ano yung gusto mong hanapin. Kung time yung hahanapin mo, ipagpalit mo lang sila ni S. Maging time is equal to distance over S. Kung di naman yung hinahanap mo, ilipat mo lang si T sa kabila. So, D is equal to ST. Di ba? Yung mga ganong basic na technique, guys, para mag-isolate ng mga variables. Dapat kabisado nyo na rin. Okay? So, plug-in lang naman to, guys. Ayan. So, 240 kilometers, yan is distance. So, ma-identify mo yan, guys, sa unit niya. So, kilometers kasi, guys, unit yan ng distance. Di ba? Mga kilometers, miles, meters. Unit yan ng distance. And obvious naman, guys, 4 hours, ayan. Hours, di ba? Hours, minutes, seconds, time yan. Alam natin. So, plug in lang natin to mga values natin. 240 yung distance. Yung time natin is 4. So, just simply divide, guys. And makukuha nyo na yung sagot. Ba't gagamit ka pa ng formula? Dadali ng tanong. For explanation lang naman po. Nag-explain lang tayo. Okay? Pero kung tayo yan, syempre, mini-mental lang natin yan. Hindi naman tayo makakakuha ng 100% kung nahihirapan tayo sa mga ganitong problem. Ayan. So, 60 kilometers per hour. So, para hindi po mahirapan yung mga napaghuhulihan din, di ba? Ayan. Magaling mag-explain kaya nagiging basic. Ayan. So, salamat po. So, kapag nag-explain kasi tayo, guys, syempre, magkakaiba kasi tayo ng yung iba kasi, medyo mabagal umintindi. Kailangan ko ring i-adjust yung sarili ko, di ba? Ayan. So, sige. Puro shortcut na nga lang tayo para kasi ang balak ko sana para ma-build yung foundation nyo. Kailangan talaga long method before shortcut. Pero sa mga work problem, guys, lagi ko namang tinuturo to sa mga laging nanonood. Kapag dalawang tao yung given, always may shortcut yan. Di ba? Ayan, shortcut. Kung mabilis ka mag-solve, guys, kaya mo to within 10 seconds. Ayan, or less than 10 seconds. So, ang shortcut natin dito, guys, sa mga hindi nakakaalam, kapag ang hinahanap is yung rate nila working together, ang shortcut natin dyan is product
over sum. Ayan. So, plug in lang ulit guys. So, pag sinabing product, yan yung result kapag minultiply natin yung dalawang or yung mga numbers natin, no? So, dito guys, ang given value is 15 and 10. So, product guys, i-multiply lang natin 15 times 10. Over, yung baba guys is sum. So, kapag sinabing sum guys, i-add natin. Okay? So, 15 plus 10. Ayan, kung working alone naman guys, ang shortcut nyan, sige, sulat ko na, no? Working alone. Ang hinahanap, no? Kung working alone yung hinahanap, ang shortcut dyan is product over difference. Ayan. So, sagutan natin to guys. Madali lang naman to. 15 times 10, kapag nagmumultiply ka ng 10 sa kahit anong number, dagdagan mo lang ng 0. Ayan, no? 15, dinagdagan lang ng 0. So, basic. 15 plus 10, that is 25. Ayan, madali na lang guys. 150 divided by 25, that is 6. Diba? Dali lang. So, letter B. Ayan. Yung long method nito guys, mahalaga rin na matutunan nyo, no? Okay, so sige. Move na tayo. Ayan, so yung ano mo naman yung tinuturo mo, sabi nung isang viewer natin eh. Kung hindi ka interesado sa mga tinuturo ko sir, okay lang naman, pwede ka namang umalis. Walang problema. Ayan, isa ka lang naman sir sa 1.3k. Kumbaga hindi kita ano dito. Ayan, so a rectangle has a length of 15 cm and width of 8 cm. Find its perimeter. Ayan guys, kapag rectangle guys, alam nyo naman siguro yung shape ng rectangle, di ba? So parang square siya na na-stretch. So dalawa guys yung equal side nito. Yung length niya, which is yung mas mahaba, and yung width niya na mas maikse. Ayan. So, dapat memorize nyo to guys, no? Geometry problem ito. Ayan. So, may nakita ko, 2 length plus 2 width. Tama. Kasi, dalawa yung length niya. Itong length guys, sa baba and taas, equal lang ng measurement yan, no? And also, yung width niya, equal lang rin sila. So, bali guys, ang perimeter niyan, ang definition kasi guys ng perimeter is yung total na length niya dito sa labas, di ba? So, bibilangin lang natin yan, that is dalawang length plus dalawang width. Ayan, okay? So, yung length guys, given naman which is 15. So, parang 2 times 15 plus 2 times 8. Ayan, so, then solve nyo na lang guys. Ayan, so 2 times 15 is 30. 2 times 8 is 16. So, sagot po natin dito, ang perimeter po natin is 46. Ang unit po ng perimeter is centimeter. So, ang other way po para ma-solve ito, halimbawa lang, no, hindi kasi rectangle. Sabihin na natin ibang shape and kailangan mong kunin yung perimeter ng isang shape, no? So, just add the length of the sides natin. So, halimbawa dito, yung length niya is 15, yung width niya is 8. So, parang 15 plus 15 plus 8 plus 8. So, still 46 centimeters pa rin yung makukuha mo. Okay? Ayan. So, next tayo guys. So, Gen Info naman tayo guys. So, relax muna tayo, no? Balik muna tayo sa Gen Info. Other shapes, sa tingin ko naman hindi yan lalabas yung mga complex na shapes na higher math na, yung mga sphere, cylinder, mga ganyan. Feel ko naman hindi yan lalabas kasi higher math na yung mga yan. So, baka kung 3D man, siguro yung cube lang yung pwedeng lumabas dyan. Advanced na masyado yan, guys. So, which constitutional commission is responsible for auditing? Ayan, so yun yung keyword, auditing. Or audit, di ba?
Government funds and expenditures. Yan. So, commission on audit. So, letter C. Parang patalastas lang itong GenInfo natin, no? So, sa GenInfo pala guys, 5% lang yan ng kabuuan, no? So, wag kayong magfo-focus dyan. 10 items lang yan sa exam. Yan yung ma-advise ko sa inyo. Pwede kayong magbasa. Pwede kayong, yan. So, kahit anong mabasa nyo muna, okay lang naman. Pero wag kayong magfo-focus talaga. Nalalaanan nyo yung oras ng GenInfo. Okay? So, what does bite the bullet mean? Ito yung mga mahirap guys sa CSE, no? Yung mga idioms. Nahirapan talaga ako dito nun. Kasi yung mga idioms kasi guys, hindi mo pwedeng iliteral na, i-define yung mga meaning Tulad niyan, bite the bullet. Hindi mo naman pwedeng kagatin yung bullet, di ba? Ilang items yung math sa exam? Around 40 to 50 po. Ayan. So, wag gagawing literal guys pag idiom. So, hanapan mo ng medyo malapit, no? Na pwedeng meaning. Ayan. So, ang meaning nito guys is face a difficult situation. Kaya siguro bite the bullet na, di ba? So, next tayo guys. Ayan. So, basic question tayo. Evaluate 5 factorial. So, i-rewrite lang natin. 5 factorial. Ano po dapat paglaanan? So, I advise po na paglaanan nyo po yung, kung may na po kayo, no? Kung may na po kayo sa math, I suggest na paglaanan nyo yung mathematics talaga. Kasi yun po yung bubuhat sa inyo sa, CSE. Kasi hindi lang, hindi lang numerical yung may improve mo kapag nag-aaral ka ng math. Pati yung analytical. Habang nag-aaral ka kasi ng math guys, nagsosolve ka ng mga problems, nag-a-analyze ka ng question, so may improve rin yung analytical skill mo. May live po ba kayo ulit bukas? Hindi ko po sure Kung walang schedule na iba, siguro. Mataas lahat score ko math, humila sa akin last CSE. Ayan, so congrats po. So math nga talaga yung humihila guys. So, 5 factorial guys, ibig sabihin that is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Ayan, so pababa siya. So, kahit hindi mo naman na-multiply ng 1 kasi same lang din naman siya. Mas maganda kung memorize nyo ang 1 to 10 na factorial. Ayan, so bahala kayo guys kung gusto nyong i-memorize pero hindi naman necessary na i-memorize lahat. Mas magandang i-solve mo ng actual to. So, madali lang naman to guys, no? 5 times 4. So, isa-isayin mo lang para hindi ka maguluhan. 5 times 4, that is 20, di ba? And then, 20 times 3, 60. Di ba? 60 times 2, edi 120. Ayan. So, madali lang talaga siya. So, letter D. For professional po, need maka 134 correct items po. Depende po. Siguro ano lang yan. Estimate lang yan. Kasi magkakaiba po ng percentage What if yung madami mong tama is GenInfo, yung GenInfo 5% lang. So baka madali ka pag ganun. Ayan, siguro may range 'yon. Hindi kasi pwedeng pareho yung computation doon kasi 5% kasi yung GenInfo. And 35% naman yung analytical guys, kaya pagtuunan nyo ng pansin yan. Yan, 170 items po, pero yung 20 items doon is personal. Personal question. Yes po, isasend ko po itong file sa ating GC. Ayan. Sa mga hindi pa po nakasali sa ating GC, andito po sa ating Blue App. Yan, nakapin po sa ating Blue App. And itong Red App naman po natin, dito po tayo nag-upload ng mga replay natin kapag nagla-live tayo. Wala pong bayad. Libre lang po to. Pwede lang kayong magbura guys sa CSE. Diba ballpen yung gamit nyo doon? Tapos gusto nyong magpalit ng sagot. Ang gagawin mo lang, i-X mo yung nasagutan mo na. Maglagay ka ng, halimbawa, ganito, no? Nakabilog ka na, ganyan. 5 yun hanggang letter E. Sabihin na natin naka-shade ka na. Ayan. Wala, ba't nawala?
Ayan. Na-realize mo, mali yung sagot mo. So, gusto mong palitan. So, ang gagawin mo, i-X mo yan, kukross mo, and then mag-shade ka ng bago. Ayan. Ganyan yung tamang pagpalit ng sagot. Yes po, ganito po always yung pag-compute ng factorial. Kailan ka mag-syllogism? Random po kasi ako gumagawa pero tignan po natin kung may nasingit po ako dito. Pero nag-discuss ako guys ng syllogism sa kina Teacher Gon. Kung merong dito, reviewing ni Teacher Gon. Ako yung nag-discuss sa kanila nung last, di ko matandaan, nung nakaraang araw. Ayan guys, so to? Parang mga atoms naman to. Pero, figure series guys, so yung next na dito? Series natin. Ayan, so meron din doon si ma'am. Yes, andoon mi kay Teacher Gon. 16/20 ako. Ayan, congrats ma'am. So ako yung gumawa guys ng mock exams natin kay Sir Gon doon sa session natin. So di ko lang alam guys kung nahirapan kayo or Basta tinansya ko lang. May mga mahirap, may mga madali. Ayan. And syempre may mga explanation din yun. Yan, 16/20 din. So, medyo okay naman na yung mga score nyo. 16/20 is 80% na. So, passing na yon. Yes po, pwede pong kasali ito sa exam kasi under po ito ng analytical ability. Abstract reasoning po. Guys, hindi po ako parang part lang po ako nila Sir Gon. So, kung gusto niyo pong mag-enroll sa kanila, so message niyo po sila. So, parang kinuha lang nila akong doon. Coach doon. Ilang items ang abstract? Wala po Kapag kapag sa CSE, random silang gumawa ng tanong. So, ilalapag lang nila yung mga table of specifications nila, then kukuha sila ng mga tanong doon randomly. Bahala sila kung madaming age problem, madaming geometry, bahala sila kung anong pwede nilang ilagay doon. May math daw yung yung abstract reasoning. Ayan. So, thank you sa Venn diagram and arrow, Sir Jenard. So, daming natutunan ni ma'am, no? Natuto siya ng Venn diagram sa syllogism. Sige, congrats po, ma'am. Ano po passing rate ng prof? 80% po. Yan. So, may abstract po nung last, sir. Sa naalala ko, may abstract din doon. Parang ata yun nun? Cylinder ata yung abstract nung CSE. Okay, so sagutan na natin to guys. So, mapapansin nyo, yung bilog-bilog. So, di ko alam kung anong tawag dyan, no? So, yung bilog-bilog guys, bilangin natin. So, sa unang box, may isang bilog. Sa pangalawa, nagkaroon ng 2 bilog. Sa pangatlo is, syempre, 3, 4, 5. So, obvious guys itong pattern natin, no? So, it means guys, yung andito sa next series natin is 6 na bilog. Okay? So, bilangin natin guys yung mga bilog sa choices. So, I think letter A yung may 6 na bilog. Diba? Sa Gen Info po, ilang percent po? 5% lang ang Gen Info guys, kaya wag kayong magfo-focus doon. Pwede lang yung hulaan yun eh. Ayan. So, marami akong ganito guys, abstract reasoning sa blue up natin. Try nyo akong i-follow doon. Ito talaga dapat tutukan ng gobyerno, mabuting halimbawa. Ayan. So, parang double meaning yung tutukan, no? Ang hirap nga sa blue up eh. Ayan. May hirap ba yung mga problem ko doon guys? Okay, next na tayo guys. Yan, balik tayo sa mathematics, no? So, basic lang to. What is the least common multiple of LCM? Ayan. So, LCM po. Least common multiple. So, kung familiar rin po kayo sa keyword na LCD, so parang pareho lang naman sila ng concept. Yung LCD kasi ginagamit siya sa fraction. Itong least common multiple is ginagamit siya sa mga whole numbers. Ayan. So, tignan na lang natin guys yung multiples ng mga numbers natin. Or ang isang technique pa dito guys is tignan mo yung pinakamalaking number. Ayan.
12 and 18, mas malaki si 18. Ngayon, tatanungin mo, si 18 ba divisible ba sa 12? Hindi, di ba? So kapag hindi, dodoblein mo lang si 18. So 18 magiging 18 plus 18 magiging 36. Itong 36 ba divisible ba sa 12? Ayan, divisible na siya. So ibig sabihin yan na yung LCM niya. Okay? So may ibang method din yung nililista. So kapag nililista mo kasi parang di ko alam, para sa akin kasi medyo matagal na rin na process 'yun. Tulad dito guys, 12. So, multiple ng 12, kailangan nating ilista. So, 12, 24, 36, ayan. So, plus 12, plus 12. Sa 18 naman, 18, 36. Di ko na alam yung kasunod dito, guys. So, ano ata to? 54 ata. Ayan. And then, tignan mo yung common sa kanila. Andito, ayan. Yan yung common sa kanila, 36. So, bahala na kayo, guys, kung anong gusto yung method dyan. So, tinuro ko naman na. Ayan. Saan ka sa Cagayan, sir? Sa Lalo po. Yung GCF naman, guys, greatest common factor yon. Sige. Gawan nga kita ng example, ma'am. GCF or greatest common factor. So, try nyo ito, guys. Anong GCF ng 12 and 18? Ilocano po ako. Yan, taga-Katayawan daw si Sir Brian. Ayan, so 6 tama. So by the word factor kasi kapag GCF, kailangan nating i-factor yung dalawang number. Ayan, so ang factor ng 12 guys is 6 times 2. Ang factor ng 18 is 6 times 3. And then after mo factor, tignan mo yung pinakamalaking common sa kanila. Ayan no, greatest common factor. By the word itself guys, greatest na common na factor. Ayan, so ang greatest common factor dito is 6. Ayan, so kung GCF ang hinahanap, 6 po ang sagot. Hindi ba kayo makapasok sa GC natin, guys? So, dalawa yun, no? May link na, may QR code pa. Pero kung ayaw talaga, i-message na lang ako sa Blue App. Ayan. Re-replyan ko na lang kayo mamaya. Okay. Ayan. Sa mga sa mga hindi alam yung mga channel natin, upload ko guys yung mga yung mga file natin sa GC. So, i-upload ko rin yung assessment natin na ipon na. So, sa RedUp naman guys, dyan ko i-upload yung mga solutions ng assessments. May mga age problem series dun ako. And pati yung mga replay guys, dyan ko i-upload. Ayan. So, nakakapasok naman yung iba. Di ko lang alam bakit yung iba expired daw yung link. Pero kapag hindi ka maka-join, message mo na lang ako. And then, isend ko na lang sa'yo mamaya yung link kapag tapos ako mag-live. Ilan ang passing score sa CSE? Like, dapat maka 100 over 170. Ilan ba dapat ang makuha? Ayan. So, wala pong exact na item or ilang bilang na pwedeng makuha, no? Pero, kailangan mong makaapak 80% sa lahat ng subject. Okay? So, it means kung hanggang 10 yung verbal ability or yung general info, kako pala, kung hanggang 10 items yon, kailangan at least 8 makakuha ka doon. At least 8 yung makuha mo para makapasa ka. And same sa mga other subjects pa, ganun rin. Kung 1 to 50 yung numerical, so kailangan mong kunin yung 80% niya or kailangan mong makaapak ng 40 para pumasa. Ayun lang. So ang panghatak dyan guys, foundation talaga is mathematics. Ako na nagsasabi sa inyo. So, gawin na natin to guys. If 2x plus 3y is equal to 18 and x is equal to 3, find y. Yan. Sa akin, sir, 72% na. Ayan. Yung rating mo po ba? So, medyo malapit ka na, no? So, more practice pa yan. Kaya mo nang ipasa sa next exam yan. So, yung 20 items ba, ano yung sagot? Wala bang bilang yun? Hindi po kasali sa computation. Personal question kasi yun, guys. Yan, tatanungin lang kung lalaki ka, babae ka, ilang taon ka na, kung kumain ka na, ganun. So, may value tayo ng x, guys. X is equal to 3. Plug in na lang. Sir, for PNPA.
siguro pwede kang mag-review dito for PNPA, no? So, si SC kasi yung naka-highlight sa akin. Pero, pwede to sa mga Napolcom, FOE. Kahit sa PNPA, guys, na-try ko na rin yung doon yung mga reviewers doon. Halos walang pinagkaiba. So, plug-in lang natin value ni X natin, guys. So, ilagay natin yung 3 dito. So, 2 times 3. So, mapapansin nyo, nilagay natin yung 3 na value ni X. Ayan. Then, ang next natin gagawin dito, guys, syempre, y na lang yung natitirang variable, guys, diba? So, lahat ng may variable, dapat mag-isa lang sa side ng equation. Ayan. So, bahala na kayo kung left side mo siya iiwan or sa right side. Pero mas maganda, since andyan na siya sa left side, dyan na lang siya, diba? Ang ilipat mo na lang ito. Ayan. So, ilipat mo itong 2 times 3 or 6 sa right side. So, 3y na iwan, yung 18, and nung nilipat mo yung 2 times 3, magiging minus 6 na. Okay? 2 times 3 kasi is 6. Ayan. So, simplify natin. 18 minus 6, guys, that is 12. And then, i-divide na lang natin to both side ng 3. Para makancel itong 3y na lang ang matitira. So, 12 divided by 3, guys, that is 4. Okay? Ano po ang dapat na i-focus studyhan? Yung mathematics po ba ang malaki ang percentage? Ang mathematics, guys, or numerical ability, 30%. Okay? Ang analytical ability, 35%. And ang verbal ability is 30%. So, kaya ko sinasabing hahatak ang mathematics, guys, is yung foundation mismo. Yung foundation mo na mag-analyze ng problem habang nag-aaral ka ng math, may improve mo yun and magagamit mo yun sa analytical, di ba? Kung ma-improve mo yung analytical skills mo sa pagsosolve ng mga math problem, syempre gagaling ka hindi lang sa math, pati na rin sa mga ibang concept, no? Sa mga ibang bagay pa. Ganyan ba lagi formula kapag ang hinahanap is y? So, depende po. Pero ang ginawa po natin is plug-in lang naman. So, given kasi yung value ni x which is 3. Ayan. So, pinasok lang natin sa x yung 3. Di ba? Yes po, multiple choice po ang exam natin. Age problem. Nung kahapon kasi ang daming age problem na nilagay natin. Parang ngayon, parang wala na eh. Pero kung gusto mong makapanood ng madaming age problem, pumunta ka sa Red App ko. May series ako doon. Puro age problem yun from basic to difficult. So, matututo ka ng mga basic na pag-solve hanggang sa advanced level. May mock test po ba kayo? Sa ngayon, ma'am, assessment pa lang and yung mga, yung mga PDF file. Yun pa lang yung mga sinasend natin sa GC natin. Ayan, tama. Kahit bagsak ka sa Gen Info kung pasado ka sa analytical at verbal, papasa ka. Tama yan. Ang Gen Info, guys, 5% lang yan. Mas malaki yung mga iba. So, students' score increase from 60 to 65. What is the percent increase? Ayan. So, 30 slides po tayo ngayon. So, may formula po tayo ng percent increase. Okay? So, pareho lang naman ang formula ng percent increase tsaka percent decrease. So, that is difference over old value. Ayan. So, pag sinabing difference, guys, yung mas malaking value minus mas maliit na value. So, plug in lang natin. So, difference, i-minus lang natin, 75 minus 60. Over old value, ayan. So, identify natin, guys, sino ba yung old value. So, pag sinabing old value, guys, yan yung original value niya. So, ano yung original value dito? 60 or 75? Yung 60, di ba? Kasi from 60, nag-increase siya. So, before siya nag-increase, ito muna yung original na value niya. Okay? So, lagay lang natin dito sa formula natin. 75 minus 60, that is 15 over 60. Ayan. Pwede kasing to guys, i-simplify pa. I-reduce into lowest term. So, i-divide na lang natin siya both side or both numerator and denominator ng 15 para maiwan is 1/4. So, alam naman natin guys, ang 1/4 is equal to 25%. Ayan. Dapat memorize natin yan guys ha. Yung mga
equivalent ng mga fractions natin sa mga percentage natin. Hi sir, ikaw yung teacher namin sa CSE Analytical Ability kay Teacher Gon. Ayan, opo, ako po yun. So, inaya po ako ni Teacher Gon na isang beses na mag-lecture. So, analytical kasi yung topic natin doon. Okay ba yung pagtuturo ko doon, guys? Kina Teacher Gon. Medyo active naman yung doon. Yung mga reviewin natin. Kaya medyo na-enjoy rin natin. Ano pong fraction to percentage? Ayan. Sige, ko na. Isulat ko yung mga laging ginagamit, guys, na na percentage to fraction na mga conversion ba. So, 1/2, sige, 1/4 muna. 1/4, 1/2, 3/4. Ito yung mga laging ginagamit, guys, no? So, makikita nyo to sa mga timbangan nyo. Kung may timbangan kayo, alam nyo na to. 1/4, 1/2, 3/4. Lagi yan. So, ang equivalent, guys, ng 1/4, that is 25%. Ayan. Ang 1/2 naman, kalahati or 50%. And ang 3/4 naman is equal sa 75%. Randomize po yung question po ba yung questions sa CSE or naka-pattern like 21 to 50 analytical? Yes po, may per subject po yun. Boss, wala sa bio mo yung link ng GC. Nasa pinned post po. Ayan. So sa mga hindi makasali sa GC guys, message nyo na lang ako sa blue app natin. Check nyo guys, naka-pinned yung dito. Naka-pin yung link ng GC natin. Ayan. Sa red app naman dyan ko isi-send or i-upload yung replay. May question po ba kayo about sa graph? Meron po sa mga past live lectures natin. Pero ngayon parang wala tayong ginawa na graph, no? So meron yung figure series lang. Pero yung data interpretation kasi wala tayong nagawa ngayon. Ayan, sobrang bilis ng comment guys. Hindi ko kayo masundan lahat, no? Hanggang anong oras ka, sir? Hanggang matapos ito. So, 7 slides na lang. Ayan. 7 slides na lang tayo. Ano nga ulit yung 20%? Sige. Ang 20% po, para makuha kasi yan guys, 100 divided by 20. That is 5, di ba? So, yun po yung denominator natin. So, 1/5. Ayan. So, 100 divided by 25, 4, kaya naging 1/4. Mas maganda guys kung memorize nyo to kasi pwede nyong gamiting shortcut. Pwede nyong gamiting shortcut yan. Sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, conversion naman guys. Magaling yan magturo lalo na sa analytical ability. Salamat sa syllogism, sir. Ayan. Thank you po. So, marami palang mga Teacher Gon reviewee dito, no? What common topics under numerical ability pong lumabas sa CSE? Yan, so ang common po always dyan, hindi po mawawala syempre yung mga algebra. And yung mga worded problems. Ayan. So, kailangan talaga medyo marunong ka or dapat gamay mo yung algebra para hindi ka mapag-iwanan. Ma-analyze mo yung tanong. Hindi ko pa po na SS. Sige, pagbigyan natin si Ayan, sa SS mo na po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, okay na? Ayan. So, isasend ko naman guys itong file sa GC natin kaya wag kayong mag-alala. With solution na rin naman na yan. God bless you po, engineer. Ayan. So, thank you po. So, conversion tayo guys. Dapat memorize din natin yung mga conversions natin, no? Ayan. So, importante to guys. May lumabas na ganito noong CSE March 8. Ayan. So, ang naalala ko, ang conversion doon, yung parang hectare ata yun. Hindi ko lang matandaan. Pero parang may lumabas na conversion. So, ang conversion guys, dapat mini-memorize yan. 1 kilometer is equal to 1,000 meters. Ayan. So, at least magkaroon kayo ng base guys, di ba? So, 1 kilometer is equal to 100 or ano to? Hindi, mali. 1 meter pala. 1 meter is equal to
1,000 millimeters. Ayan, yung mga conversions, basic conversion natin. 1 meter is equal to 100 centimeters. Ayan. Yan yung mga mostly nagagamit, guys. Yung mga miles, hindi naman siguro nagagamit yun. Kasi pang ibang bansa yung mga yun eh. Ayan, so may nakaalala rin. Hectares nga talaga. So, convert natin itong 5 kilometers to 5 meters. So, maraming paraan para mag-convert, no? Pero ituturo ko sa inyo, guys, yung tamang way talaga. Okay? So, that is to multiply to same, ang tawag doon? I-multiply nyo sa fraction na same value na na-convert na. Okay? So, tulad dito, 5 km, i-multiply mo sa fraction. Ngayon, ang technique dito, kung ano yung kino-convert mo na unit, ilagay mo dito sa baba para mamaya makakancel yan. Okay? So, saan mo kino-convert yung kilometers mo? 2 meters. Ibig sabihin, kilometers, 2 meters. Meters yung taas. Ayan. So, mapapansin mo dito, meters over kilometers. So, dapat same lang ang value niyan. Itong fraction natin, guys, dapat same lang ang value niyan. Ayan. So, di ba meron tayo ditong 1 km is equal to 1,000 m. So, ilagay natin dito. 1 km is equivalent to 1,000 meters. Ayan. And cancel natin yung mga units. Cancel si km, cancel si km. So, ang matitira, guys, meters na lang. Or yung mga naiwan, i-multiply natin 5 times 1,000 meters. Or that is equal to 5,000 meters. Okay? Basic lang to, guys, no? Marami po bang fractions sa exam? Sa naalala ko, medyo madami. Pati yung mga percentage, ganun, parang medyo madami yun. Decimals, ganyan. Usually word problems, may naalala kong lumabas na age problem. Ayan. May lumabas na age problem. 3 tao pa yung given nun. Galing mag-explain, sir. Salamat po. Sir, sa PEMDAS po. Sa PEMDAS po, ano lang yun? Order of operation. Huwag nyong gawing complicated yung PEMDAS, guys. Basta intindihin nyo lang na yung pagsusolve nyo is from left to right. And then, kailangan nyo lang unahin yung may parenthesis and exponent. Yun lang naman yung kailangan mong intindihin doon eh. Wala kasi tayong space eh. Bibigyan ko sana kayo ng example. Ayan. Speaking of PEMDAS, ang kaso naka-notation. So, paano i-solve to, guys? 5 times 10 raised to 4 plus 2 times 10 raised to 4. So, ang tawag po dito is scientific notation. Ayan. So, ano pong sagot natin dito? Sir, sana may lumabas sa LET 2026 sa mga math review mo. Ayan, possible rin, ma'am. Hindi rin yan nawawala. Halos magkako-connect lang itong CSE, LET, mga NAPOLCOM, mga PNPA, ganyan. Pare-pareho lang yung mga yan. Hindi naman nagkakalayo. Mga lower mathematics pa rin. Ayan, so letter E daw, no? Ayan, thank you sa learning, sir. Thank you rin po sa panonood. Ayan, so malaking tulong rin po sa akin ito para mag-grow yung channel ko. Kasi kaka-start ko lang po actually eh. 1 month pa lang po akong gumagawa ng mga content. Ayan. 3 tao na age problem. Sa ngayon, wala kasi tayong wala kasi tayong problem dito. Pero nasa red up ko, guys, may 3 tao ata tayo doon. Or hindi ko pa na-upload. Di ko lang alam eh. Pero difficult level yun. Sa part ng difficult level. Okay, so solve na natin to, guys. So mapapansin nyo sa scientific notation natin, pareho ng exponent yung 10. Ayan. So 10 raised to 4 na pareho. Ibig sabihin, guys, since addition naman, wala tayong problemahin dyan. Kung ano yung nasa expression, yun din yung sagot natin dapat. Okay, so 10 raised to 4. Ayan, so 3 yung possible na sagot. Ngayon, basic lang naman to, guys. Hindi nyo pwedeng hindi nyo pwedeng gawing complicated kasi
Sabi ko nga, pare-pareho yung ano nila, exponent nila. Parang unit lang yan. Parang unit lang. Ganito, 5m plus 5m. Ganyan lang. As simple as that. I-plus mo lang, di ba? And copy the unit. So, dito, 5 and 2 kasi, yung mga ano natin, no? Yung mga number natin. So, 5 plus 2 lang. Ganyan lang kasimple, guys. So, 7 times 10 raised to 4. Ay, negative 4 naman sinulat ko. Yan, raised to 4. Copy the unit, guys, kapag pareho. Yan, copy the unit kapag pareho. So, sagot natin is letter A. Ayan, kapag magkaiba po, i-convert po natin para maging pareho. Yun po yung gagawin natin doon. Ayan, sige, bigyan ko nga kayo ng example ng magkaiba. 5 times 10 raised to 4. Sabihin natin na yung isa is naging 10 raised to 5. Ayan, so anong gagawin mo? Paano yan? Paano mag-convert? Ayan. So, gagawin mo lang dito, gagawin mong exponent for to, di ba? So, mag-move ka lang ng isa, di ba? 2 yan. Ito yung natin, no? Yung basis natin. Mag-move ka ng isa since, pinapaiksi natin. Kapag binabawasan natin yan, mag-move ka pa right. So, mag-move ka ng isa, 1, so isa, so 0. So, magiging, natin dito, expression na, imbis na 2 times 10 raised to 5, magiging 20 times 10 raised to 4. Ayan, pantay na sila. And pwede na nating sagutan yan. Okay? So, that is 25 times 10 raised to 4. Yan, kung sakaling ganito yung tanong. Yan, kapag negative naman yung exponent and inaangat natin, syempre, pabaliktad naman. Magiging papunta sa left na. Ayan. Pa-left naman kapag pabaliktad. Gets ba guys yung ibig kong sabihin? Paano kung 6 instead of 5? E di mag-move ka pa ng isa dito. So, bali 200 na. Di ba? Pag minus naman guys, pabaliktad yung pag-move mo. Imbis na pa right, pa left na. Ayan. So, kung minus to, syempre mag-move tayo papunta doon, magiging 0.02 na, di ba? Pag ako sumagot niyan, baka ginawa ko yung 10 times 10 times 10. Ayan, so long method yung ginagawa mo, ma'am, no? Pwede naman shortcut yan. Ayan, so 10 raised to 4 kasi, ang ibig sabihin nito, 4 na 10, di ba? Yung rule ng exponent, 4 na beses mong i-multiply ito. Pero pwede mo lang namang gawin na kung ilan yung exponent, yun yung bilang ng 0, di ba? So, 1, 2, 3, 4. Ayan. Nasagutan mo na kaagad. Basic lang, di ba? Mas madali pa yon kaysa i-multiply mo kaagad. Paano kung 3 instead of 5? E di magdagdag tayo guys, pabalik naman yung gagawin natin. Pa-left naman. Okay na? Paano kung hindi 10? Hindi po pwede. Dapat 10 yan always kasi scientific notation eh. Di ba? Okay na tayo dito guys. Okay, sige, next na tayo. Choose the opposite of generous. Ayan, so babaliktad, naman tayo, verbal ability naman. So, sagutan natin to guys. Paano naman pag multiplication? Ayan, sige, balikan nga muna natin. So, kapag multiplication, halimbawa, 10 raised to 2 times 10 raised to 2. So, ang rule po dyan, i-add mo po yung exponent. So, parang magiging na to? 10 raised to 4 na. Gets ba guys? Napuno na ng example itong natin. Isisend ko pa naman mamaya. Yan, pwede nyong i-double check yan. 100 times 100. Ayan. So, 10 raised to 4 or 10,000. Yes po, random po. Ayan. So, sige guys. Next na tayo, no? So, medyo madami na tayong example doon. Guys, sa mga gustong mag-join sa GC natin, doon ko isi-send itong file. Ayan yung natin, no? May recordings po tayo. I-upload ko po sa Red App natin. Yan, sa Red App ko i-upload.
Yan, ang dali daw ng verbal, sabi ni ma'am. Choose the opposite of generous. So, pag sinabing generous, guys, mapagbigay ka, di ba? So, ano yung opposite niya? So, it means hindi ka nagbibigay, sinasarili mo lang. Okay? So, by the word makasarili, anong English ng makasarili? Yan, selfish. Profile sa page mo po. Ito po, andito po. Wait lang, balikan lang natin. Yan din mismo yung profile, yung logo. Yan. Puntahan nyo po yung blue app natin. Nakapin po yung GC natin dyan. And kung hindi naman kayo maka-join, message nyo na lang ako. Yan. Per subject po ang exam natin. So, nung March 8 po, ang nauna po is Gen Info. Di ko lang alam kung pare-pareho tayo, pero Gen Info yung nauna. Ayan. So, meron tayo ditong single word analogy, guys. Wala pong bayad sa GC natin. So, free lang po ako. Kapag nagla-live din ako, puro free lang. Ayan. Free reviewer, free live lecture. Pero kung kay Sir Gon, guys, kapag doon ako nagturo, syempre, may bayad na yon. Okay, so single word analogy, guys. Syempre, ang una mong gagawin dito is to find the relationship of the words, no? So, fish to water. So, anong relationship niyan? Anong oras ko ulit mag-live bukas? Hindi ko po sure eh. Nagla-live lang ako, guys, kapag free time ko. Pero kapag may lecture ako or may klase sa mga ano natin, sa review kay kila Sir Gon, hindi ako maka-live kasi late na ako natatapos doon. Yan, habitat daw. Okay. So, kung habitat yung water, so ano naman yung habitat ng bird? Kung habitat nga yung ano natin, pattern natin, or yung analogy natin. Ito yung ayoko sa ano sa single word analogy lalo na kapag may ano, yung choices halos pwede naman lahat. Pero kung ako sasagot dito, guys, syempre sky, 'di ba? Okay na balang mag-explain, guys, kung bakit sky. 'Di ba yung fish, guys, lumalangoy sa water. So yung bird lumilipad sa sky, 'di ba? Something to do with nature, sir, because water. Ayan, so may nag-explain rin. Thank you, Ma'am Sheila. Thank you po. Ayan, hindi nga habitat. So mali yung sinabi ni sir. So kapag habitat daw yung fish, coral daw. So may nag-comment. Ayan. Open world kasi ng water ng fish tapos yung bird eye sa sky. Ayan. So pwede rin yung mga logic ninyo. Ayan. So hanapan nyo lang talaga ng relationship and yun kung anong mag-match sa choices, edi yun yung isagot natin, di ba? Hanggang anong oras ka, sir? Malapit tayo mag-end, guys, kasi nasa slide 28. Ayan, pang 28 slide na to. May GC po kayo sa Messenger? Meron po kaming GC. Ayan. Sa mga gustong mag-join ng GC po, andito po sa blue app natin. Tignan nyo po yung nakapin na post doon. Andun po yung link ng GC. Kung hindi naman kayo makapasok, punta na lang kayo sa blue app natin. I-message nyo ako doon. Sa red app naman, guys, dyan tayo nag-upload ng replay natin. Ayan. Okay na, no? So, tapusin na natin to, guys. Slide number 28. Which international organization promote cooperation among Southeast Asian nation? Ayan, no? Southeast Asian countries. So, obvious naman to, guys, no? Ayan. So, letter A. Alam kong alam nyo to, di ba? Association of Southeast Asian Nation. Yun ba yung acronym nun? Pero, basta mga samahan ng mga Southeast na mga countries, di ba? Anong sagot sa bird? Sky po ang sagot doon. Ayan. So, next po tayo. Okay, the sum of the digits of a two-digit number is 11. If the digits are reversed, the number increases by 27. What is the number? Yung penguin nung last CSC tuloy na alala ko. Ayan.
Medyo epic rin yung tanong na yun, no? Kasi kapag true to life kasi yung penguin, yung syllogism kasi ata yun, syllogism, tama. Kapag true to life mo binase yun, mamamali ka. Dapat talaga mag-base ka kung ano nakalagay sa statement. So maraming namali doon. Yung penguin is not a bird. Ayan, naalala ko pa yan. Bakit di po ako updated blue up sir? Naka-add naman ako doon. Hehe. Di pa kayo updated doon guys. Lagi akong ano doon ah. May mga nagchat-chat din doon. Di ko po alam. So madami tayong members sa GC natin guys. Around 900 ata yun. Ayan. So the sum of the digits of the number is 11. So ang sum daw ng digits natin, kung may dalawang digit tayo dito, hindi natin alam, no? Hindi pa natin alam. Pero kapag pinag-add mo daw, let's say, yung tens digit is x, yung y naman is yung ones digit. Kapag pinag-add mo daw is 11. Okay? So kapag tinignan natin sa choices, guys, 3 plus 8, that is 11. 4 plus 7, that is 11. 2 plus 9, that is 11. 5 plus 6, 11. So, wala tayong ma-eliminate sa choices kasi pare-parehong nagsasatisfy sa first condition natin, which is yung sum nga nila na 11. Ngayon, para masagutan natin to, move on tayo sa second condition. Sabi niya if the digits are reverse. So pag sinabing reverse guys, magbabaliktad, di ba? Kung xy yung digit natin, magiging yx. Yun, pagpabaliktarin lang naman natin. And magi-increase daw siya ng 27. Ngayon, ang pinakamagandang solution dito, may algebra solution to guys, no? Pero hindi ko na ituturo. Ang ituturo ko na lang yung trial and error sa choices kasi yun yung pinakamadali. Ayan, so try natin. Choice A muna, 38. Anong reverse yan? Pag ni-reverse mo, anong value niyan? 38, pag pinagpalit mo, magiging 83. Ayan, then double check mo na lang kung nag-increase ba talaga siya ng 27. So 83, kunin natin yung difference para malaman natin kung ilan yung in-increase niya. 83 minus 38, ilan yan? 45. So mali, kasi ang hinahanap natin is 27. So hanap pa tayo guys, sa choice B naman, 47. Kapag ni-reverse mo yan, magiging 74. Diba? So, double check natin. 74 minus 47 magiging 6, 7, 2. Ayan, tama na guys. Nakuha na natin. So, ang tamang sagot guys is letter B. Siya yung nakasatisfy ng condition natin. Ayan, digits problem po ito. Algebra. Ayan, 6, 7. Bilis ba? So kapag tinuro ko kasi yung algebra na solution nito, mas mahirapan kayo. Baka malilito pa kayo sa x and y eh. Okay, next na tayo. So last slide guys. Nako, last na pala. Ayan, so last na pala guys. So saktong percentage question pa. And di ba sinabi ko sa inyo may shortcut to kapag memorize nyo yung mga fraction ng percentage natin. Binibasic mo lang yung explain sir idol. Ayan. So, di ko alam. Medyo ano lang din. Bago pa lang ako guys maggawa ng content. Siguro ano pa. Ano na lang. Practice na lang siguro. Sana yan. Ayan. So, ano nga ba yung katumbas ng 25% na ano natin? Na fraction natin. Di ba sinabi ko kanina? That is 1/4, di ba? So, ito na yung shortcut guys. Sige, ilista natin lahat no para matutunan nyo. 20%. Ano ba yung mga sinabi ko kanina? 50%, 10%. Ayan. So kapag ginawa nating fraction to, 20 ang fraction niyan is 1/5, di ba? Ang 50 ang fraction niyan is 1/2. Ang 10 naman ang fraction niyan is 1/10. Ito na yung shortcut. Kung ano yung number sa denominator, yun yung pan-divide nyo sa number na hinahanapan nyo ng 25%. Halimbawa, 25% of 480. Yung iba, chop-chop method, pero para sa akin mas madali na i-divide mo na lang ng 4 itong buong 480. So that is 120. Ganun lang kadali. Ngayon, ibahin natin yung tanong ha.
What is 20% of 500? Ayan, so let's see. 20% of 500. 500. Ayan. So yung iba siguro chop-chop method, kagaya ng nasabi ko. Pero tignan mo na lang, ano ba yung ano niya? Relationship niya or yung equivalent niya sa fraction. Di ba 1/5? So i-divide mo na lang ng 5 to. So 500 divided by 5, that is 100. Di ba? Dito naman, 50%, i-divide mo na lang ng 2 yung number. Yung 10%, i-divide mo na lang ng 10 or ilipat mo na lang yung decimal place niya. 'Di ba? Paano pag hindi whole like 8% and 17%? Paano 'yon? Sige. Pagbibigyan ko kayo. Medyo burahin lang natin tong mga solution natin. Ayan. So what is, ito hindi ko kabisado, no? Hindi ko alam kung magiging whole number yung sagot. Pero let's say 15% of let's say 30, ayan, 300. Madali ba yan? Medyo madali ata. Sige, bayin natin 15% of 385. Ayan, medyo madali ba? Madali bang gawan ng solution yan? Parang hindi whole number to eh. Siguro mas maganda sigurong whole number. Ayan, so ang gagawin natin dyan guys, kapag kinukuha na natin ng percentage yung isang number, ang gagawin natin dyan, wag nating papansinin yung percentage. Yung percentage sign. Wag nating papansinin yan. Basta mag-multiply lang tayo. Ayan. So, i-multiply natin to. 385 times 15. Ayan. Mag-multiply ka lang. Di ba? Ito na yung may butal na sinasabi ninyo. Yung may butal na percent. Ito na. Or masirapan ko pa. Anong ibig mong sabihin? Na may butal na percent. Ayan. So, i-multiply mo lang to guys as usual. 5 times 5, that is 25. Carry 2. 5 times 8 is 40 plus 2, so 42. 5 times 3 plus 4, that is 19. 1 times 385. Copy mo na lang yan, 385. And then add mo. So 5, 7, 9 plus 8 is 17. Carry 1. Ayan. So pag may nakuha ka ng sagot guys, ang gagawin mo dyan, i-move mo lang yung decimal point mo papuntang left ng 2 beses. Yun kasi yung equivalent ng percent. So 1, 2. So dito guys, 15% of 385, ang sagot natin is 57.75. So ganun guys, yung pagkuha ng mga walang butal talaga. Talagang isosolve mo siya. Mahirap walang butal Applicable po ba yan sa may mga butal na percent? Ayan, ito na po, sinolve ko na po. Pwede yan kahit may mga butal pa or ano. Magmo-move lang kasi yung decimal places, yun lang yung pinagkaiba. Mabuting tao ka siguro, boss. Ayan. Di ko po alam Di ko po sure. Ganyan din po ba kapag 18%? Yes po, ganyan rin po. Huwag niyong papansinin yung percent, basta mag-multiply lang kayo. Like 13%, ganun, pero same lang din kasi So yun lang guys, kapag 13% or kahit anong percent pa yan, ang gagawin nyo kapag nagsusolve kayo, huwag nyo munang papansinin yung percentage sign. Gawin nyo muna, i-multiply nyo as basic operation, gawan nyo ng solution, sagutan nyo. And kapag nasagutan nyo, dun lang kayo mag-a-adjust. And makikita nyo naman yan sa sa mga choices kung sino yung pinakamalapit. Usually guys, kapag mga choices kasi makikita mo naman na kagad itong 5775. Ito yun na yung piliin mo, di ba? Paano pag hindi na percent ang hinahanap? Ano pong hindi na percent? Paano po? Paano pag 75%? Ang 75% po kasi, ayan. So magbura ulit tayo, no? So madami kayong request ngayon. Sige, pagbibigyan ko kayo kasi last question naman na to. So what is 75%? Sige, bigay kayo ng number. Ayan, so 3/4 kasi to guys. 3/4 ang equivalent ng 75%. So, kapag sinabi 75% of, sabihin na natin 480, 75% of 480, ang gagawin mo lang naman dyan, di ba 3/4 itong conversion natin ng percentage into fraction. So, ang gagawin mo dyan, itapat mo lang siya sa whole number or yung hinahanapan natin ng percentage. So, 480
i-multiply mo lang dito sa equivalent niya na fraction, which is 3/4. Ayan guys, lahat ng nasa taas, i-multiply nyo. Lahat ng nasa baba, i-divide nyo. Ayan. So, ang nasa taas guys, 480 times 3. And after natin makuha yung sagot, i-divide naman natin dito sa 4. Ayan. So, 480 times 3, ilan yun? So, 0, 24. Ayan, 1440. Then, i-divide pa natin yan ng 4. Ayan. So, 360 guys. Di ko lang alam sa inyo kung may mas ano pa kayo dito. May mga ibang solution pa kayo. Pero pwede rin karamihan guys ng mga nakikita ko yung chop-chop method. Pero bahala kayo kung ano yung mga ano nyo. Ano yung gusto nyong method. Ayan. So, may request pa ba kayo guys before tayo mag-end? Ba't po multiplication na po ang gamit? Di ba po divide nung una? Divide po dun sa shortcut natin. Ito kasi, yung dinidivide natin is yung nasa denominator. Since nasa denominator yung 4. Kaya dinivide natin. Pero ang ano dito kasi, ang dapat na gawin, i-multiply mo itong 1/4. Pero since 1 kasi yung numerator niya, kahit hindi na mo na i-multiply yon, diretso ka na sa pag-divide. So 480 divided by 4 na kaagad. Kaya mo makuha yung 120. Paano mag-divide pag may butal? Ayan, hello po, Sir Gon. So, meron pala si Sir Gon dito na nanonood. So, ayan, sa mga hindi po hindi po nakakaalam, no? So, part po ako ng team ni Teacher Gon. So, nagtuturo po ako sa sa review center niya. Ayan. So, ang hawak ko po is numerical and analytical. So, na-try ko na rin pong lecture doon ng isang beses. Yan guys, may request pa ba kayo guys? Last slide na tayo. May mga tanong pa ba? Kasali po ba sa 170 items yung personal question po? Yes po, pero sa computation hindi siya kasali. Yung 20 items dun is personal kasi. So, 150 lang yung kasali sa computation. Ano sagot sa penguin is not a bird? Ayan, nung lumabas yan noong nung last CSE. Ayan. So, ang sagot po doon is CSE is not a bird. Ay, CSE is not a bird. Penguin is not a bird. Hindi po totoong hindi po kayo magbe-base sa totoong buhay. Mag-base po kayo sa statement. Live ulit bukas, boss. Ayan, tignan po natin kung wala tayong schedule. Ayan. So, gabi na rin kasi guys. 10:35 na. So, salamat sa panonood. So, wala na ba kayong tanong guys? Gen Info naman po, sir. May mga sinisingit akong Gen Info dito guys. Pero wag kayong magpo-focus sa Gen Info. Ayan. Yan, pahinga na daw sabi ni Sir Gon. Natapos ako 9 PM mahigit. Nag-start din po ako ng 9 PM. So 30 slides lang ito. So napahaba lang kasi may mga nagre-request ng mga shortcut natin. So sige po, salamat po sa panonood. So hanggang doon na lang po muna tayo. Sana marami kayo natutunan, no? Ayan. So thank you po. Thank you. Sa mga gustong mag-join po sa GC natin, punta po kayo sa Blue App natin. Nakapin po yung post natin doon. Yung link ng GC natin. So, 900 plus members na rin po tayo doon. Ayan. So, follow nyo ko guys sa mga channel ko, no? So, andito. Sa mga hindi pa naka-follow. I-upload ko na lang itong replay natin sa Red App natin. Okay na guys. Thank you. Ayan. So, end live na tayo guys. Salamat sa panonood.